Ika-20 kabanata sa pagpapatuloy. Napangiti ito at napasabi sa kanyang isip na malinaw na daw ito. Ang kanyang mga kamay ang depensa niya sa ibabang bahagi ng katawan. Ang dalawang ito ang kanyang kahinaan. Tumalon ito mula sa lamesa na sinabi pa nito sa isip na walang dapat asahan mula sa ikalawang henerasyon. Isa pa rin siyang baguhan. Na ito ay malapit na sa harapan ni Chongsang na agad na naghanda. At mabilis niyang iniwasan ang kamay nito na yumuko. At hinarang ng kanyang kaluban ang kasunod na ginawa nitong atake sa kanya. At isang mabilis na paa ang lumipad papunta sa kanya. Natinamaan si Chongsang sa kanyang katawan na ikinaungol nito sa sakit habang si Gahu ay tumatawa. Sinabi pa niya sa isip habang naghandang sumuntok na sa pamamagitan daw nito ang laban ay matatapos na. Makikita ang kamao niya na mabilis sinusuong ang hangin. Ngunit ang suntok na iyon ay hindi tumama kay Chongsang na nailagan niya. Nakangalit ang ngipin na may pawis sa pisngi na napasabi na imposible daw ito. Nakailag siya. Dagdag pa niya habang si Chongsang ay nakatingin sa kanya mula sa ilalim na pati nalantad pa ang harapan ko. Sinabi pa nito habang itutulak na ni Chongsang ang kanyang espada na ang tunay na nahulog sa bitad. Ay ako pala mula pa sa simula. Natinamaan niya si Gahu sa ibaba ng baba na ikinasigaw nito ng sakit. Na ito ay tumumba sa sahig. Nakatingin ito kay Chongsang na pinagpapawisan habang nagugulat. Itinaas niya ang kanyang kaluban na ito ay ihahampas niya kay Gahu. Na napasabi pa ito na sandali lamang daw. At pagkatapos mapapakinggan ang mga paghampas ni Chongsang sa kanya, habang ang ating bida ay nakangiti na nakalagay ang dalawang daliri sa kanyang baba. At sinabi pa niya sa isip na maganda daw ang kanyang napapakinggan. Ayos na ayos daw ito. At kapag binubugbog mo ang isang tao, siguraduhin mong gawin ito ng maayos. Dagdag pa niya na sulit daw ang pagtuturo sa kupal na to. At napasigaw sa galit si Jegal Jen na Gahu. Dagdag pa nito na, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, bata lang ang kalaban mo? Na ito ay makikita na patuloy na hinahampas ng kaluban ni Chongsang. At napatingin ito ng matalim nang marinig niya ang salitang siya daw ay isang walang kwentang tao. Pagkatapos mabilis itong gumawa ng hiwa sa hangin. Dahilan ng pagtalsik ng kaluban ni Chongsang na ikinagulat niya na pinagmamasdan ito. Tiningnan niya ang kanyang espada na nanginginig at napasabi sa isip na dahil sa lakas niya, lumipad ang kaluban ng espada ko. Dagdag pa niya habang tumingin na naman ng matalim sa kanya si Gahu na nag-iba ang tensyon sa hangin. Sa galit ni Gahu nagpalabas siya ng enerhiya sa kanyang espada. Nasa una ang sabi niya lang ay gagamit siya ng mga kamay hanggang sa sumuko ang kalaban niya. Na sinabi pa nito sa kanya na ikaw na maliit na insekto paano mo nagawang ipahiya ako. Nagulat ang ating bida at sinabi sa isip na yon daw. Na enerhiya na bumabalot sa buong espada niya at umaapaw pa sa dulo. At kumakawag na parang dila ng ahas. Ang natatanging kakayahan ng mga kinikilalang unang klase ng mandirigma ng espada. Naiinis pang sinabi ng ating bida na ang daya ng kupal na to. Dagdag pa niyang ibinulong na ops sayang. Malapit na daw sana siyang manalo. Ang dapat daw sana ay binali man lang niya kahit isang braso o isang paa nung nakuha niya ang kalamangan. Dahan-dahan siyang tumatayo mula sa upuan na napasabi pa siya sa isip na sige na nga. Tutulungan ko na siya. At nang makita niya si Chongsang ay nagulat siya. Nang makita niya ang espada niya ay nagpapalabas din ng enerhiya. Dagdag pa niya habang makikita si Chongsang na seryosong nakatingin na ito daw ay ang loyalty sword. Hindi pa rin daw siya sumusuko. Nakangiting sinabi pa niya na dapat ko bang bigyan siya ng pagkakataon. Nag-aalalang sinabi naman sa kanya ni Changwo na sasok. Iyon daw ay isang sword ke. At dapat daw ay tulungan na niya siya. Sinabi sa kanya ng ating bida na tumahimik daw siya. Napangiti naman si Gahu at sinabi na yan daw ba ay isang loyalty sword. Dagdag pa niya na talagang magaling ka kumpara sa ibang mga kabataan. Sinabi pa nito sa kanya na pero kung ikukumpara ang isang loyalty sword sa isang key sword, para mo nang ikinumpara ang alikabok sa langit. Ang konsentrasyon ng ki sa bawat isa ay magkaiba, kaya't ang lakas na kanilang naipapakita ay hindi rin maikukumpara. Itinaas ang kanyang espada na ang enerhiya nito ay umiikot sa harapan niya at sinabi na ngunit ang mas mahalaga, ang distansya. Ang espada ng ki ay nagpapahintulot sa isang individual na umatake mula sa distansyang hindi kayang isipin. Sinabi pa nito habang hinampas ang espada na maghanda ka na. Nailagan naman ito ni Chongsang na dumaan sa kanyang gilid na pinagmamasdan niya.
Winasiwas ni Gahu muli ang espada na mabilis na tumalon sa hangin si Cheongsang. Nabumaba ito sa lamesa na nakatingin kay Gahu ng seryoso. Muli na naman siya nitong hinampas na ikinawasak ng lamesa na mabilis niyang ikinatalon. Na sinabi pa ni Gahu sa kanya na hindi ka makakatakas. Hinahabol siya ng enerhiya ni Gahu mula sa kanyang espada na muli na namang tumapak sa lamesa. Nahati naman ang lamesa na mabilis na tumuntong sa poste na tumalon sa hangin pasugod kay Gahu na ikinagulat ni Jegal Jen mula sa itaas. Mabilis na winasiwas ni Cheongsang ang kanyang espada sa harap ni Gahu. Matigas itong tumingin sa kanya na bago pa man tumama ang espada ni Cheongsang mabilis niyang winasiwas ang sword key niya. Na mabilis namang hinarang ito ni Cheongsang. Sa lakas ng paghampas tumilapon siya sa malayo pero agad naman siyang tumayo. At mapapakinggan ang tamaan ng kanilang espada na nakangiting nanunood ang ating bida. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na mahusay ang ginagawa mo Cheongsang. Dagdag pa niya sa isip habang hinarang ni Cheongsang ang sword key nito na sinusubukan mong magpakita ng pinakamahusay mo para makalapit kay Bangahu at naghahanap ng butas para atakihin ang kanyang kahinaan. Nalaman mo na ang laki ng agwat niyo pero ang mga mata mo ay buhay pa. Ngumiti ang ating bida at sinabi niya sa isip na hindi ka man aking disipulo pero tuturuan kita ng higit pa upang hindi mo ako ikahiya kapag naglakbay tayo ng magkasama. Na mabilis itong nawala sa harapan ni Changwo na ikinagulat niya. Na ang sword key ni Gahu ay hinarang niya. At masayang sinabi niya na hoy, lalaking may bigote. Ganyan ka na lang ba, hila ng espada mo? Dagdag pa niya na ikinagulat ni Cheongsang na nakikita kong magaling ka, kaya pwede kang makipaglaro sa akin. At huwag kang maging malupit sa bata ko. Nainis ito at sinabi na buwisit ka. Huwag mong guluhin ang laban namin. Sumigaw si Cheongsang na sasok. Na ikinagulat ito ni Jegal Jen at ni Gahu. Napatingin naman ng seryoso ang ating bida sa kanya habang sinasabi pa ni Cheongsang na kaya pa daw niyang lumaban. Na napasabi naman si Gahu na ikaw ba ang kanyang sasok. Na napasabi naman si Jegal Jen na kung gayon ang lalaking yon ay Jinjabi. Ang Jinjabi. Ang unang henerasyong alagad ng shaman. Mga mandirigmang martial artist na direktang nasa ilalim ng mga opisyal ng shaman. Sa pangkalahatan, sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang 30s at nagsisilbing pangunahing puwersa ng lakas sa loob ng shaman clan. Napanganga ito sa kanyang narinig at napasabi sa kanyang isip na ang batang yan ay isang Jinjabi. Hindi ako makapaniwala. Na sinabing muli ni Cheongsang na sasok, kaya ko pang lumaban. Bilang tugon tinawag niya ito sa pangalan niya. Napayuko ito ng ulo at pumikit na sinabi na naiintindihan daw niya ito sir. At sinabi niya sa kanyang sarili na muli kong binigo si Sasok dahil sa aking kakayahan. Hindi ako maaaring maging kanyang disipulo sa ganitong estado. Dagdag pa niya habang itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao na isa bang pangarap na hindi kayang abutin ang pagsunod kay Sasok. Nang nagulat siya nang sabihin ng ating bida sa kanya na magaling ang iyong nagawa. Na pinagtatakahan naman niya ito. Lumingon ang ating bida sa kanya at sinabi na, mula ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano bugbugin ang mga kupal na tulad nito. Kaya manood ka at matuto. At dito na po nagtatapos ang ika-20 kabanata. Ika-21 kabanata. Sa pagpapatuloy, tinutukan ng ating bida ng kanyang espada si Gahu at sinabi na mula ngayon at sa hinaharap. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano harapin ang mga kupal na katulad niya. Kaya manood ka at matuto. Nagulat si Cheongsang at mamula-mula ang kanyang muka na sinabi sa kanyang isip na si Sasok mismo ang magpapakita sa amin ng kanyang martial arts. Dagdag pa niya sa isip na isang duelo sa pagitan ni Jinmu Sasok at Jinyo Sasok. Narinig ko lang ito mula kay Cheongwoo pero hindi ko pa ito nasaksihan noon. Dagdag pa niya na ang nakita ko sa laban kay si Pyun Hyung ay isang one-sided na pagbugbog at hindi ito talagang martial arts. Tumingin ito sa ating bida habang nakangiti na sinabi pa niya sa isip na nais ko ring malaman. Paano kaya gagamitin ni Sasok ang kanyang keysword? Ang keysword ay isang malakas na kasangkapan, kaya tiyak na may kakaibang teknik siya na ipapakita. Napahawak sa muka si Gahu habang nakangisi at sinabi na bugbugin ako. Ang taas naman ng pangarap mo para sa isang batang dosa. Matapos kang maging unang henerasyong disipulo, naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang kumpiyansa mo, pero masyado mo naman akong minamaliit.
Natumingin sa kanya ito ng matigas. Nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na isa ka lang kupal na nagbabantay, nililinis ang kalat na ginawa ng isang bata. Ano ang ikakatakot ko? Nangangalit ang mga ngipin ni Gahu na sinabi sa kanya na ikaw. Nanginig ang katawan nito sa galit at nagpalabas ng matinding enerhiya at sinabi pa na ikaw. Na walang hiyang bastos. Napangiwi ng muka si Chongsang at napabulong na ang lakas ng kina ito, nakakakilabot. Napabulong din si Changwo na napayakap sa kanyang sarili na sasok. Ano ang plano mo sa pagpapagalit sa kanya ng ganon? Sinabi ng ating bida sa kanya na dapat mong malaman ang iyong lugar at ngayon nagpapalabas ka ng marahas na ke. Ngumiti ng kakaiba ang ating bida at sinabi pa niya na nagsisimula na akong mag-enjoy dito. Mula sa itaas sinabi sa isip ni Jegal Jen na ito daw ay masyadong delikado. Na makikita ang ating bida at si Gahu na nagkatinginan. Naiinis pang sinabi ni Jegal Jen habang nakatingin sa kanila na nagiging delikado na. Kung magpapatuloy sila ng ganito, magiging laban ito hanggang kamatayan. Magdudulot ito ng labanan sa pagitan ng dalawang angkan. Kahit sinabi ng lahat na humina na ang mga shaman, sila pa rin ang isa sa pinakamalalakas na angkan. Pinagpawisan nito na nanlaki ang mga mata na sinabi pa niya na kung magdudulot ang laban na ito ng digmaan sa pagitan ng mga shaman at Jegals. Kahit paano, kailangan ko itong pigilan. Na malakas na sinigaw nito na Gahu. Ngunit ang ating bida ay nagsimula ng gumalaw. Sinabi ni Gahu sa kanya na mayabang na walang hiyang, dosa. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng ating lakas. Na makikita ang dulo ng espada niya na nagpapalabas ng enerhiya. At sinigaw nito sa kanya na tikman daw niya ang kanyang Sochon sunggum na atake. Na ito ay mabilis na dederitso sa ating bida. Nagulat ang dalawa na napasabi pa sa isip si Chongsang na mas malakas na ang kanyang key sword kaysa dati. Na sinabi naman ni Changwo na sasok magingat ka. Nakatayo lang ang ating bida habang paparating ang sword key na pinakawalan ni Gahu na umiikot. Nilagyang din niya ng enerhiya ang kanyang espada at sinabi sa isip na manood at matuto, mga bata. Hinarang lang niya ito ng ganun kadali na nakangiti pa niyang sinabi sa kanyang isip na ang pagkakaroon ng lakas ay hindi ang lahat. Ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit. At pagkatapos makikita ang isang malaking pagsabog sa itaas ng bubong ng restauran. Ang kisami ay nabutas at napanganga na si Jegal Jen at si Chongsang at Changwo na sinabi sa isip ni Gahu na imposible daw ito. Gamit lang daw ang isang loyalty sword rank mastery na kaya niyang labanan ang key sword. Na makikita itong pinagpawisan na napakunot ang noo. Ang loyalty sword ay isang termino na ginagamit upang ipaliwanag ang kasanayan. Sa paggamit ng espada. Sa sobrang galit nito tumira muli ito ng kanyang kasanayan habang sinisigaw na buwisit ka. Itigil mo ang pagtingin sa akin ng mababa. Na makikita ang enerhiya nito na patungo sa ating bida. Napangiti siya at itinaas ang kanyang espada. At muli na namang hinarang niya ito gamit ang loyalty sword. Napanganga si Chongsang habang mamula-mula ang muka nito na namamangha. Dagdag pa niyang sinabi habang nakangiting hinaharang ng ating bida ang mga atake nito na ginagamit niya ang talim ng kanyang espada upang ipananggol ang mga atake. Hindi niya ito direktang hinaharang o tinatamaan, kaya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang key sword at isang loyalty sword ay nagiging balewala. Patuloy na hinaharang lang ng ating bida ito na napasabi pa sa isip si Chongsang na ito ang tunay na paraan ng paggamit ng loyalty sword. Naiinis na napangiwi ang muka ni Gahu na napasabi sa kanyang isip na bigla na lang daw siyang lumilitaw sa harap niya. At pagkatapos isang mabilis na hiwa sa hangin ang makikita. Na tinamaan nito sa balikat si Gahu. Na ito ay napasigaw ng sakit. At isang simpleng sipa ang pinatama ng ating bida sa kanyang binti na ikinatumba nito. Napaluhod ito habang hinawakan sa buhok ito ng ating bida na napangiwi ng muka sa sakit. At sinabi ng ating bida sa kanya habang tinitingnan niya ito na tama, ganito dapat. Mula ngayon, tumingala ka sa akin ng ganito. Tulad ng mga nakakalaban niya, masaya siyang bugbugin ang mga nakakalaban niya gamit ang kanyang kamao. Itinikom niya ang kanyang kamao na naghandang suntukin ito. Na makikita ang muka nito na maluhaluhang nakatingin sa kanya. At pagkatapos makikita ang dugo na tumalsik sa hangin, kasabay nito ang ungol na mapapakinggan. Napapikit na lang ang dalawa dahil alam nila kung paano mangbugbog ang ating bida sa kanyang kalaban. Na ito ay walang awa. Naiinis na lang na napapikit si Jegal Jen at napasabi sa kanyang isip na nabangahu, napakatanga mo.
Na sinabi naman ng nasa likod nito. Nagong Jali. Ano ang gagawin natin ngayon? Sinabi nito habang tumalon sa ibaba na manatili kayo rito. Napatuloy na masayang binubugbog ng ating bida si Gahu. Pagkababa nito naglagay ito ng enerhiya sa kanyang kamay. Nagumamit ng kasanayan na yung Hyul Shinjo na hahawakan niya ang braso ng ating bida. Ngunit sa ilang sandali nawala ang kamay niya. Nagulat ito na pinagtatakahan niya. Sinabi ng ating bida sa kanya na ano daw ang ginagawa niya. Napatingin ito sa ating bida at sinabing naiinis sa kanyang isip na kailan pa daw siya napunta dyan. Pangaasar pang sinabi ng ating bida sa kanya na lumayas ka rito kung isa kang akademikong hindi marunong ng martial arts. Sobrang nainis ito sa ating bida nang marinig niya ito at sinabi na ano ang sinabi mo. At sinabi sa kwento na ayon sa mga tao. Ang Jegal clan ay isang pamilya na may napakatalinong kaalaman at walang dudang pinakamahusay sa akademya. Pero mali sila. Ang Jegal clan ay ang pinakamalakas na pamilya ng martial arts sa Hobok na may maraming kaaway sa Murim. Ang kanilang kakayahan sa martial arts ay natatabunan ng kanilang kahusayan sa akademya kaya maraming naliligaw ng impormasyon. Na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanyang isip na alam naman daw niya ang kwentong iyon, pero maaari niya akong aliwin sandali kung aasarin ko siya, hindi ba? Katulad daw ng ganito. Na makikita ito na sobrang nagagalit na nagpalabas ng enerhiya. Sinabi pa nito habang pinatigas ang mga daliri na may lumalabas na enerhiya dito na talagang sumobra ka na sa pagkakataong ito. Hindi na ako magpapakita ng awa sa iyo. Dagdag pa nito habang lumalabas ang ugat sa muka sa galit na pagsisisihan mo ang pangungutya sa angkang Jegal. At pagsisisihan daw talaga niya ito. Nakangiting sinabi pa sa kanya ng ating bida na nahuwag daw siya puro salita, hindi daw naman nakakamatay iyan. At isa pa siya daw ang kalaban niya. At dito na po nagtatapos ang ika-21 kabanata.